Zoro at Sanji napuruhan ni Im-sama. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1180 sa pagpapakita ng full transformation ni Im-sama. Isa nga siyang lalaking may puting buhok at napapalibutan ng darkness. Sa pagtayo nga ni Imu sa tuktok ng kastilyo patuloy pa rin yung pagtugtog ng sarili niyang version ng Drums of Liberation. Hanggang sa bigla na lang nawala itong si Imu. It turns out na pumunta pala siya sa lokasyon ng grupo nila Zoro. Gulat na gulat nga itong sila Brogy at Dory nung makita nila si Imu. Nung mapansin nga ni Imu itong si Summers na hawak ni Gerd, mabilis niyang hiniwa itong mga daliri ni Gerd para mabitawan si Summers. Sa sobrang bilis nga ng atake ni Imu hindi na nakapag-react pa itong si Gerd. Sila Zoro at Haru din naman grabe yung pag-aalala para sa kanya. Sa sumunod na panel naman mukhang nauga na nga itong grupo nila Zoro. Narealize nga nila na mapanganib na kalaban itong si Imu hanggang sa tumapat na nga itong si Zoro kay Im-sama. Tinanong nga niya ito kung kabilang din daw ba ito sa mga Holy Knights. Bali bago pa nga masagot ito ni Imu agad na siyang inatake ni Haru din mula sa itaas na sinabayan din ni Stansen. Pero bago pa nga makadampi kay Imu itong atake nila Haru din nakita nating naputol na agad itong binte ni Stansen. Nung makita nga ito nila Chopper at Brogy takot yung naramdaman nila hanggang sa nakita na nating sumugod itong si Zoro. Gamit nga yung King of Hell o Nigiri sinubukan niyang atakihin si Im-sama. Pero mabilis nga lang itong nasalag ni Imu gamit yung mga buntot niya at harap-harapan nga gumamit si Imu ng ataking Omen kung saan bigla siyang nag-produce ng isang itim na apoy sa palad niya at ibinato kay Zoro. Mukha ngang napuruhan si Zoro sa ataking to base sa reaksyon ni Chopper. Sa sumunod na panel naman inatake na rin ni Haru din itong si Imu. Gamit nga yung palakol niya akma niya na itong hihiwain. Pero gaya nga kay Zoro ginamitan din ng Omen ni Imu itong si Haru din na nag-cause ng isang malaking pagsabog. Nakita nga natin na hindi lang si Haru din ang napuruhan sa pagsabog na to, kundi pati na yung iba pang giants na malapit sa kanya. At dito binalutan na nga ng itim na apoy ni Imu itong si Summers sa likuran niya na para bang pinabilis neto yung regeneration ni Summers. Base nga sa reaksyon ni Summers mukhang may additional strength din na nadagdag sa kanya. Dali-dali na ngang nagpulasan itong dalawa na to at lumipad papalayo. Yung aftermath naman sa grupo nila Zoro nagkakagulo na nga itong mga giants dahil sa gusto nilang mailigtas itong mga sugatan nilang kaibigan dahil sa ginawang mga atake ni Imu. At dito nagkaroon na nga ng isang announcement ang buong Elbaf. Sinasabi nga na meron daw lumapag ngayon sa Elbaf na mas malakas kesa sa mga Holy Knights. Nung marinig nga ito ng ilang giants halo-halong expression ang nakita natin sa kanila. Habang ina-announce nga ito makikita rin natin si Imu na meron ng pakpak at lumilipad hanggang sa namataan nga niya itong si Ganku na naka-freeze sa isang bloke ng yelo. As usual ginamitan na naman nga ni Imu ng Omen itong bloke ng yelo at pinasabog ito. Nakita nga natin itong malakas na pagsabog dahil sa simpleng atake lang na to ni Imu. Paniguradong gaya kay Summers makakawala na rin itong si Ganku sa pagkakakulong sa kanya. Anyway, mapunta naman kay Scupper Gaban ipinakita ngang nangangamba siya sa nararamdaman niyang kakaibang haki. Itong haki nga daw na to hindi niya pa nararamdaman kahit during God Valley incident pa. Mapunta naman sa Walrus School kung nasaan sila Luffy ipinakita ngang patuloy pa rin sa pagkain itong tatlo na to. Nagrereklamo nga itong si Luffy sa mga sunog na pagkain ng Walrus School. Pero mas okay na nga daw ito kesa sa frozen food ika ni Loki. Hanggang sa naramdaman na nga ni Loki na may bagong kalabang dumating sa Elbaf. Kaya naman pinagko-conserve na nga niya ng energy itong si Luffy. Sa kabilang banda naman sa grupo nila Jinbei nagtataka ngang tinanong ni Sanji yung kakaibang haki na nararamdaman niya. Ang sinagot nga lang ni Jinbei mukhang sa kaalyado daw ng mga Holy Knights yung nararamdaman nilang kakaibang haki ngayon. Hanggang sa itong pinag-uusapan nga nila dahan-dahan nang dumating sa lokasyon nila.
siya. Gaya nga kay Summers na binigyan ni Imu ng itim na apoy o demonic aura, ganito nga rin yung ginawa niya kay Gillingham. Binigyan rin niya ito ng itim na apoy. Kaya naman dali-dali nga itong nag-regenerate. Nung makita naman ni Sanji itong si Imu, galit nga yung unang naging reaksyon niya. Ang instinct nga niya protektahan itong mga kaibigan niya. Kaya naman sinipa nga niya bigla itong si Imu na mabilis lang rin namang nasalag ni Imu. At dito nag-counter attack na nga si Im-sama. Gamit nga rin ang pagsipa na merong omen, nagawa nga niyang matamaan itong si Sanji. Ang naging resulta nga neto isa ring malakas na pagsabog. Kitang-kita nga nila Jinbei yung laki ng explosion sa nangyari. Nagtataka rin sila sa itim na apoy na bumabalot sa pagsabog na to. Sa sumunod na panel naman finally na dumating na itong si Loki. Tinanong nga niya itong si Imu kung ano daw bang kailangan neto sa Elbaf. Ang sinagot nga lang ni Imu 14 years ago daw hinahanap niya kung sino ang pumatay sa servant niyang si Harald. Servant my ass, ika naman ni Loki. Tatay nga daw niya si Harald, ang dating hari ng Elbaf. Siya nga daw yung hinahanap ni Imu, ika ni Loki. Siya daw ang pumatay kay Harald. Kung hindi nga daw nag-e-exist itong si Loki, baka na-avoid na daw ng Elbaf yung mga nangyayaring kaguluhan ngayon. Malas mo dahil nag-e-exist ako sa mundo. Malas mo na nasa Elbaf ako, sagot naman ni Loki. At sa huling panel nga ng chapter na to nabanggit ni Loki na wag daw kakalimutan ni Imu itong sinabi niya na nag-e-exist siya sa Elbaf. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1180. Bali overall nga isang solid na chapter itong 1180. Kung action nga lang ang pag-uusapan marami nga tayong nakitang casualty sa saglit pa lang na pananatili ni Imu sa Elbaf. Kaya naman kaabang-abang nga itong mga susunod pa niyang galaw sa Elbaf. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin. As usual yung analysis nga para sa chapter na to i-upload na lang natin sa susunod na video natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. Kung sakaling na-enjoy mo naman itong video na to, wag mo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!